Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa purgatorio? Ang purgatorio ay isang doktrinang itinuturo ng Simbahang Katoliko Romano na tumutukoy sa isang kalagayan o lugar ng pansamantalang paglilinis ng mga kaluluwa ng mga mananampalatayang namatay, ngunit hindi pa ganap na nalinis sa mga bunga ng kanilang mga kasalanan. Ayon sa katuruang ito, ang mga kaluluwang ito ay dumaraan muna sa paglilinis bago makapasok sa langit. Gayunpaman, kapag sinuri ang Biblia, walang malinaw na talata na nagtuturo ng pagkakaroon ng purgatorio. Sa halip, ipinapakita ng kasulatan na ang sakripisyo ni Kristo ay sapat, ganap, at kumpleto upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kumpletong sakripisyo ni Kristo. Sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Gayon din, ipinahayag sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusang nagdulot sa atin ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat tayo ay gumaling. Ipinakikita ng mga talatang ito na si Kristo mismo ang tumanggap ng kaparusahan na nararapat sa atin. Kung kinakailangan pa ng tao na magdusa pagkatapos ng kamatayan upang mabayaran ang kasalanan, para bang hindi sapat ang ginawa ni Kristo sa krus. Idinagdag pa ng 1 John chapter 2 verse 2. Siya ang handog na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa atin, kundi maging sa buong sanlibutan. Dahil dito, ang ideya ng purgatorio ay tila sumasalungat sa katotohanang si Kristo na ang ganap na kabayaran para sa kasalanan. Ang maling pag-unawa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Isa sa mga pangunahing talatang ginagamit upang suportahan ang purgatorio ay 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Kung masunog ang kanyang gawa, mawawala sa kanya ang gantimpala, ngunit siya mismo ay maliligtas, gaya ng isang taong dumaan sa apoy. Sa wastong konteksto, hindi tinutukoy ng talatang ito ang paglilinis ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang paksa ng kabanata ay ang pagsusuri ng Diyos sa mga gawa ng mga mananampalataya. Sa mga naunang talata, 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 14, inihambing ni Pablo ang mga gawa sa ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy, damo, at dayami. Ang sinusubok ng apoy ay ang kalidad ng mga gawa, hindi ang kaluluwa ng tao. Sa makatuwid, ang apoy sa talatang ito ay sumasagisag sa pagsusuri ng Diyos sa mga gawa ng mananampalataya para sa gantimpala, hindi sa isang proseso ng paglilinis sa purgatorio. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa sariling gawa. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi bunga ng sariling pagsisikap. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili, hindi bunga ng mga gawa upang walang sinuman ang makapagmalaki. Kung ang tao ay kinakailangang magbayad pa para sa kanyang mga kasalanan pagkatapos ng kamatayan, mawawala ang katotohanan na ang kaligtasan ay ganap na kaloob ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang minsanang handog ni Kristo ay sapat. Sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 27 tungkol kay Kristo. Hindi niya kailangang maghandog araw-araw gaya ng mga punong pari. Minsan lamang niya itong ginawa nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang diin ng aklat ng Hebrews ay ang pagiging sapat at ganap ng handog ni Kristo. Hindi ito kailangang ulitin, dagdagan, o tapusin ng anumang pagdurusa ng tao pagkatapos ng kamatayan. Dahil dito, ang konsepto ng purgatorio ay hindi naaayon sa aral ng Biblia tungkol sa pagiging ganap ng sakripisyo ni Kristo. Ano ang nangyayari sa mananampalataya pagkatapos mamatay? Ayon sa Biblia, ang mananampalataya ay agad na mapapasama sa Panginoon pagkatapos ng kamatayan. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 8. Mas nanaisin naming lumisan sa katawang ito at manirahan kasama ng Panginoon. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 23. Nais ko nang lumisan at makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Mapapansin na walang binanggit na pansamantalang lugar ng paglilinis sa pagitan ng kamatayan at pagpasok sa presensya ng Diyos. Ang inaasahan ng mga mananampalataya ay ang agarang pakikipisan kay Kristo. Batay sa mga talata ng kasulatan, walang malinaw na pagtuturo tungkol sa purgatorio. Sa halip, ipinapahayag ng Biblia na ang kamatayan ni Kristo ay sapat at ganap na kabayaran para sa kasalanan, Romans chapter 5 verse 8, Isaiah chapter 53 verse 5, 1 John chapter 2 verse 2.
Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi bunga ng gawa ng tao. Ephesians chapter 2 verses 8-9. Ang handog ni Kristo ay minsan lamang ngunit ganap na sapat. Hebrews chapter 7 verse 27. Ang mga mananampalataya ay agad na mapapasama sa Panginoon pagkatapos ng kamatayan. 2 Corinthians chapter 5 verses 6-8, Philippians chapter 1 verse 23. Dahil dito, mula sa pananaw ng ebanghelikal na interpretasyon ng Biblia, ang doktrina ng purgatorio ay hindi sinusuportahan ng kasulatan at hindi kinakailangan dahil sa ganap at sapat na sakripisyo ni Kristo para sa kapatawaran ng kasalanan.